Sunod-sunod na mga raid ang naganap nitong mga nakaraang linggo. May katotohanan ba ang mga nagbabiral na mga videos na ito na raid about sa mga online loan apps o sa mga online lending apps? Dito sa video ito talakayin natin. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos natin dito about sa online lending apps, pakihit lang po yung notification bell. Then disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Ako po ay sumisilip lamang, nagre-review, nagbibigay ng advice at patnubay sa kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng tamang expectations na may share in my experience, no? At maging maingat kayo dito sa mga pag-utang sa mga online loan app. Hindi biro yung papasukin nyo, sa totoo lang. Maging matalino kayo bago kayo pumasok sa mga ito. At hindi rin po ako nangungonsinte na huwag magbayad ng utang. Okay? So, simulan natin. May mga posts ako nakita sa mga Wala Victims group community sa Facebook at mga pages no, na may mga na-read daw like ito, may papakita ko sa inyo, no? Yung Mocha Mocha, yung Juan Han, at meron pa dyan yung Happy Cash yata yun, if tama ako o hindi, pakita ko lang mga pictures na yan na kumakalat ngayon at nagba-viral sa TikTok. Doon viral siya, hindi naman talaga siya as in legit, no, na news o balita. Linawin ko lang din sa inyo na hindi ho ako yung nagpapakalat ng mga maling information like that. Diba? Nung nakaraan nga, may ginawa akong video about sa Mabilis Cash na na-raid daw. So, nag-comment nga sa akin si Mabilis Cash do sa aking comment section, do sa aking pinost sa Facebook. Do nilinaw ko naman, no, akala siguro nila ako nagpapakalat, no. I understand naman that baka nagkaroon na ng misinterpretation sa amin ng Mabilis Cash. Nilinaw ko naman sa kanila na hindi po ako nag-i-spread ng fake news. I'm spreading that viral photo because I want to expose na hindi yan totoo, at yan ay peke. At walang legitimacy yung post na yon. Dahil yung video ng mga ginagamit na yan na ipopost na kunwari na raid daw si Mocha Mocha, si Juan Han, tsaka yung Happy Cash nga daw, ay na-raid nitong nakarang mga past few weeks. That's not true. That's legit na fake news. Legit pero fake news. Guess nyo? Get yung sarcasm doon. Legit pero fake news. Yung fake news na yan na kumakala sa TikTok account is isang scammer na nagpapalaganap ng mga maling balita, maling informasyon. Pagkatapos, mag-aalok na nagbubura siya ng mga record natin o data natin sa mga online loan apps. Ano po yun modus niya na mag-post sa mga viral about sa raid, sa mga issue ng mga online loan app, kahit sa mga balita nga, gaya nga yung mga GMA, saksi, mainstream media, ginagamit po niya para lang makapanloko siya ng mga biktima ng OLA. Biruin mo yun, no? Nagpapaviral, may magtatanong, aalokin ng bura-bura, tapos hindi naman talaga nawawala yung record doon. Tandaan ninyo, no? Yung account na yan is si Hacker World, CEH, no? Mag-ingat kayo dyan. Hindi po, porket nakita nyo may ganyan, totoo na. Tandaan ninyo, maging maingat kayo, maging vigilant kayo, magkaroon kayo ng tamang research, magkaroon kayo ng due diligence about that issues. Ako, in my year of sharing the information, nag-research ako sa mga info, syempre ako, kinukuha ko muna yung reality o yung legitimacy ng mga post na yan, kung totoo ba yan o hindi. Kasi syempre, once na nag-spread tayo ng fake news, nagkakalat tayo ng mga kasinungalingan, syempre. Yun po yun eh. Di syempre ngayon, sasabihin na nag-viral, na-raid, diba? Ngayon ang isipin ng mga borrower, ay na-raid na pala si ganito, na-raid na pala itong OLA nito, hindi ko nababayaran. So, ano mangyayari? Syempre, yung mga tao ngayon, mag-expect na magiging kampanya na na-raid na, di na maniningil yung mga yan, di na mag-ooperate. Pero paano kung mali? Syempre, lalabas dyan na, hindi na tayo nagbabayad ng utang, di ba? Ngayon, ito po kasi yung reality dyan eh. Kapag ang isang OLA ay na-raid, di naman po yan agad-agad na sabihin, ay, wag na kayo magbayad, na-raid na, sarado na yan. Ang katotohanan po kapag ka na-raid yan, before na-raid,
yung utang po natin na bago siya na-raid, ba yun po yung babayaran. Pero, kung yung OLA na yan ina-raid, tapos nagpapautang pa rin, under investigation, dahil nga nasa under process sila ng pag-akit ng kaso nila sa korte, bawal na po yun. Kumbaga parang illegal yung operation nila kapag sila ay nasa undergoing of investigation para masampahan ng kaso sa korte. Siyempre, under cease and desist order malamang kasi once na ma-raid, maraming illegalities na ginawa, kaya sila nareklamo at na karoon sila ng search warrant para imbestigahan kung may tama ba yung mga complaint o reklamo ng mga nagkautang sa kanila. Malinaw? Kasi once na ma-raid, akit pa yan sa korte. Tapos ngayon, kayo, kung may mga complaint kayo dyan, tatandaan nyo po, no? Na pag yan na-raid, tapos umakit na sa korte, lahat po kayo mga nag-complain, nagreklamo, pumunta po kayo sa mga hearing, sa preliminary investigation ng korte. Kasi hindi po pwede yung sasakdal lamang ang haharap o didinig doon sa kaso nila. Tapos tayo mga nag-complain, nagreklamo, wala na, di na pupunta. Ano mangyayari? Asan yung fair ng bawat isa? Yung karapatan ng bawat isa na magsalita na ito sinasasakdal. Ito po, di po po. Pwede lang depensahan yung sarili nila. Tapos tayo mga complainant, dapat dagdagan natin yung complaint sa kanila para mas mapagtibay yung reklamo at yung kasong isasampa sa korte para mahatulan po sila ng nararapat at naaayon sa kanilang ginawang paglabag sa batas. Yun, okay? Pero tandaan nyo ha, ulitin ko, baka mamaya may naman sa akin, mag-comment sa Facebook page ko na ako nagpapakala ng fake news. Hindi po. I'm just in the truth. I'm just stating truths na kung saan. Mas tinutulungan ko pa nga. Kung ba nakikipag-tawag ako, mas nagbibigay ako ng impormasyon na tama. Hindi ko wala ko sinisira rito na kahit anong online app. Binabase ko lang po yan in my experience kasi mga nakukuha kong mga informations na nagagather ko sa mga attorney na nakakausap natin sa mga sa PNP, sa PAO, sa mga ahensya ng gobyerno. Siyempre, doon muna ako magbabase bago ako maglabas ng mga information, di ba? Siyempre, mahirap naman na kung makasuhan ako ng cyber libel dahil sa pagpapakalat ng mga ganyang fake news, di ba? Ang hirap naman nun, makakasuhan ako ng wala sa oras. Hindi naman ako ganun kayaman. Ordinaryo tao lamang po ako na minimum wager. No, yan lang po ako, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, maging maingat kayo. Huwag kayong basta-basta naniniwala dyan sa mga ganyan. Although gusto natin may mga nare-raid ng mga abusadong ola. Totoo naman, kahit naman ako gusto ko yun para kahit paano nagkakaroon na madala yung mga agent, pero yung iba, yung mga ibang all agent na yan, yung pagkatapos ng pagkakakulong sa kanila, bumabalik din niya sa mga ganyan trabaho nila. Talagang natural na at nasa likaw na nabitukan nila yung pagiging haragan at balasubas. Pero sana, kung magkaroon talaga ng mga susunod ng mga raids this year, pagtuunan po natin ng pansin na kapag tayo nagreklamo, idiretso na natin po yan hanggang sa korte. Ituloy niyo po yung laban at kung sa tingin niyo kailangan niyo talaga ng justice about the scenario of their harassment sa inyo, ituloy niyo po yung laban. Yun ang po masasabi ko, may papayo ko. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa ulitin.